Blessed evening to each and every one of us. Welcome to our revival night. And tonight I'd like to invite everyone to stand up as we will worship and give praise to our God. As we stand in awe of His presence and of His goodness and faithfulness in our lives. Can we just lift up our hands to God? Hallelujah, Lord God. We thank you and we magnify your name. We thank you for your faithfulness in our lives, Lord. We thank you for your protection, for your guidance, Lord God, upon each and every household tonight, Lord. We thank you, O God, for you remain faithful despite everything that is happening around us, Lord. You give us the courage, you give us the strength, Lord God, and you give us the hope to move on because we know that you are in control of everything, Lord. So tonight we'll just lift up our offering of praise to you as we give you back all the glory and honor and praises in Jesus' name. Amen, amen, hallelujah. Woo! Come on, just clap your hands to the Lord. Now we sing. You gave me courage to believe that all your goodness I will see.
your faithfulness, Lord. Reach out to us, oh God, as we reach to you, Lord. Hear our cries. Hear our prayers, Lord. And indeed, you are here right now with us. And we stand in awe of your presence. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful
Hallelujah, Lord. We bless your name. We magnify your name. Salamat sapagkat malaya kaming makakapagpuri sa iyo, makakapag-aral ng iyong salita. Tunay nga na mag-glorify ka sa aming buhay as we study your word. Lord, pagpalain mo kami sa araw na to, maluwalhati ka sa aming kalagitnaan at patuloy naming maranasan ang iyong kapangyarihan. Tunay nga na ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kalakasan, at ikaw ang aming Diyos na buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon sa gabing ito. Pasalamat tayo sa ating Diyos na buhay sapagkat marami pang paraan na purihin natin ang Panginoon na tunay nga walang makakapagpigil sa atin sa pagpuri at sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon at magandang gabi sa bawat isa. And we encourage you mga kapatid, patuloy tayong maging faithful sa ating tithes and offering. Tunay nga sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering sa Panginoon, ay ito po ay tanda ng ating faithfulness sa ating Lord, na ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala sa ating buhay ay nagmumula lamang sa Panginoon. Wala pong ibang pinagmumulan ang pagpapala sa ating buhay kung hindi ang ating Panginoon. Kaya hayaan natin na maging matapat tayo sa ating tithes at sa ating offering sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, sapagkat ang ating Diyos ang nagpapala sa atin sa mga matatapat niyang anak na nagkakaloob sa Kanya. So ipa-flash po sa screen kung saan po kayo magkakaloob. Yan po yung mga bangko na pwede nating i-deposit ang ating tithes and offering for the expansion of God's kingdom. At meron din po tayong GCash, andyan din po sa screen. At pwede po tayong pumunta sa church para ipagkaloob po natin yung ating pagpupuri sa pagkakaloob. Purihin natin ang Panginoon, pagpalain po tayo lahat ng ating Diyos sa ating pagbibigay sapagkat matapat tayong nagkakaloob sa ating Panginoon. Okay, praise God. Purihin natin ang Panginoon. This time, patuloy nating purihin ang ating Diyos sa pag-aaral ng Kanyang salita. Our topic tonight is about Jesus is the anchor of our hope. Jesus is the anchor of our hope. Makikita po natin yan sa Hebrews chapter 16, 13 to 20. Doon po natin makikita yung salita ng Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 13:12, hope deepers makes the heart sick, but when dreams come true, at last, there is life and joy. Tunay nga, anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating kalagayan ngayon, anuman ang ating challenges natin na kinakaharap ngayon, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa sapagkat meron tayong buhay na Diyos na kung saan kaka-celebrate lang natin ng resurrection ng Panginoon. And the resurrection of God give us hope sa mga nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, anuman ang challenges na kinakaharap natin ngayon, anuman yung mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon, di ba? Aware naman po tayo sa nangyayari sa paligid natin, pero hindi tayo mawawala ng pag-asa sa mundong ito. Patuloy pa rin nating tatahakin ang plano ng Diyos sa ating buhay sapagkat meron tayong buhay na pag-asa, which is our Lord Jesus Christ is the anchor of our hope. Sabi nga po ng isang preacher, men can live about 40 days without food, about 3 days without water, about 8 minutes without air, but only about 1 second without hope. Di ba? Kaya napakapalad po nating mga anak ng Panginoon at mananampalataya ng ating Diyos na buhay tayo sapagkat meron tayong pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon na anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating challenges na kinakaharap, ay hindi tayo nawawala ng pag-asa sapagkat anak tayo at mananampalataya tayo ng ating Diyos na buhay na patuloy natin siyang purihin
patuloy natin siyang sambahin sa anumang sitwasyon na kinakaharap natin. Hindi po tayo matatakot, hindi po tayo mawawala ng pag-asa sapagkat buhay ang Diyos, buhay ang kanyang promises sa mga nagtitiwala at nagsasamba sa Kanya. Jesus is the anchor of our hope. The word hope means a confident expectation of good. Di ba? The confident expectation of good na napaka-buti ng Panginoon sa bawat isa sa atin kung meron tayong pag-asa. Minsan, inaasam natin sa buhay natin na matapos na yung pandemic, matapos na yung ating sitwasyon ngayon, but lagi mong tandaan, ang Panginoon ay merong mga promises sa atin that we have confidence in God. That's why we always have hope sa ating buhay. Meron nga pong isang example dito na buhay na patotoo na kung saan talagang ang dinanas niya sa kanyang buhay ay mawawalan ka ng pag-asa. Sapagkat makikita natin yung buhay ni Abraham Lincoln na kung saan ilang beses siyang natalo sa election, nagkasakit, namatay ang kanyang magulang, na kung saan namatay ang kanyang fiancé at na broken hearted siya. Nagkaroon siya ng nervous breakdown at 6 months siyang hindi nakapagtrabaho. Yung business niya ay na-bankrupt, di ba? At nagbayad siya ng utang for 17 years at ang kanyang pamilya ay napakahirap para pag-aralin niya ang kanyang sarili. Pero talagang ilang beses man siyang kumandidato sa mga Senate, sa mga Congress ng Amerika, minsan natatalo siya, minsan nananalo siya. Pero madalas talo siya. Pero makikita natin sa kanyang buhay, si Abraham Lincoln ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Buhay ang kanyang pag-asa. Kaya noong 1860, he was elected President of the United States. He kept his hope alive. He didn't let go and hope become an anchor throughout his life. Kaya dumating yung panahon na sa kabila ng kanyang pinagdaanan ng mga maraming pagsubok, maraming trial sa kanyang buhay, maraming defeat sa kanyang buhay, si Abraham Lincoln ay hindi siya nawalan ng pag-asa until na-reach niya ang kanyang pagiging great president ng USA. How much more tayo mga kapatid? Ang pangalan pa lang natin ng ating church ay Word of Hope na tunay nga sa ating Panginoon. Kung tayo po'y anak ng Panginoon at talagang mananampalataya tayo ng ating Diyos na buhay, lingkod tayo ng Panginoon. We love the Lord with all our heart, with all our strength, and with all our mind. And every day, nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. That's why mga kapatid, dumaan man tayo sa maraming pagsubok ng buhay, hindi tayo mawawalan ng pag-asa sapagkat we are the child of the King and the child of God that who will reign forever, na tunay nga siya ang ating Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. He is the beginning and the end. Kaya bilang mga anak ng Panginoon, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. So ano pong dapat natin gawin to develop our hope in God sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga trials sa ating buhay? Ngumiti pa rin tayo, kapatid. Sumayaw pa rin tayo sa Panginoon. Magpuri pa rin tayo sa Panginoon. At i-enjoy pa rin natin ang presensya ng ating Panginoon sapagkat yung mga anak ng Diyos, yung mga mananampalataya ng ating Diyos na buhay ay kailanman hindi mawawalan ng pag-asa. So sa mga mahirap na sitwasyon, how we develop our hope to our Lord Jesus Christ. Una sa lahat, we must have perseverance for God's promises. Perseverance in God's promises na makikita po natin yan sa 13 to 16. Di ba si Abraham, sa kabila ng hopeless na ang kanyang sitwasyon, matanda na siya at barren na si Sarai,
pero hindi siya nawalan ng pag-asa sapagkat may promises si Lord kay Abraham. Ano yung promise ng Lord kay Abraham? I will certainly bless you richly. I will multiply your descendants into countless nations. Then Abraham waited patiently and he received what God had promised. So ganun din po tayo kapatid, katulad ni Abraham, perseverance for God's promises. Kung ang Panginoon, we are the descendants of Abraham, na makita natin sa Galatians chapter 3, na tunay nga lahat ng mananampalataya ng Lord ay descendants of Abraham, and we are entitled for God's promises. Kaya sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga trials, mag-persevere pa rin tayo sapagkat may promise ang Lord sa ating buhay. Hindi mag-i-stop ang ating buhay sa mga problema, sa mga pagsubok ng ating buhay, bagkus we must persevere in God's promises. Di ba? Pag nagbasa tayo ng Bible, God has a lot of promises. Pag nakinig tayo ng salita ng Panginoon, God has a lot of promises. Pag nag-pray tayo sa Panginoon, God has a lot of promises. Pag napuspos tayo ng banal na spirito, God has a lot of promises. Kaya anuman ang ating challenges ng buhay, anuman ang ating sitwasyon, never lose hope sa ating buhay, bagkus mag-persevere pa rin tayo sa mga pangako ng Diyos, sa mga nagtitiwala at nagsasamba sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kadakilaan. Kaya kapatid, always praise God, whatever our situation in life. Endurance or perseverance means the ability to remain steadfast in the face of undesirable circumstances. Di ba? Ganun po yung nag-persevere. Steadfast pa rin tayo. Committed pa rin tayo. Move on pa rin tayo. Dedicated pa rin tayo sa Panginoon, sa plano ng Diyos sa ating buhay, sapagkat God is the anchor of our promises, of our soul, and those who anchor in God, He has a promises to us. Kaya anuman ang ating sitwasyon, anuman ang challenges ng ating buhay, lagi tayong mag-persevere, mga kapatid. Mga kapatid na nasa tahanan, mga kapatid na nasa nakikinig ng revival night. Ngumiti po tayo sapagkat may magandang plano ang Lord sa buhay natin. Let us persevere in God's promises. Sabi niya sa James 5:11, as you know, we consider blessed those who persevere. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Di ho ba si Job, sa kabila ng marami siyang pagsubok, nawala yung ari-arian niya, nawala yung mga anak niya, nawala yung kayamanan niya, nawala yung mga kaibigan niya, nawala lahat ng mga hayop niya, mga kahayupan niya, di ba? Mga alaga niyang animals. Grabe po yung pagsubok na pinagdaanan ni Job. Pero nagpuri pa rin siya sa Panginoon, nanampalataya pa rin siya sa ating Diyos. He always seek God. He never blame God. He always worship God. At tunay nga, sa kabila ng mga pagsubok, ay hinanap niya pa rin yung plano, yung promises ng Lord sa kanyang buhay. That's why, because of Job's perseverance, sa kabila ng mga trials, sa kabila ng pagsubok sa kanyang buhay, ay narating niya pa rin yung promises ng ating Diyos na buhay. Mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Dumaan man tayo sa maraming pagsubok, doon natin makikita ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. So let us persevere in God's promises. Sapagkat sa mga nagtitiwala sa Panginoon, merong promises ang ating Diyos na buhay. Di ba? Ibig sabihin ng persevere, patuloy pa rin tayo. Maglingkod pa rin tayo sa Lord. Mag-pray pa rin tayo sa Panginoon. Magtanim pa rin tayo sa Panginoon.
Maghayag pa rin tayo ng salita. Let us dwell in the promises of God. Let us dwell in the presence of God. At magpagamit pa tayo sa ating Panginoon. We are perseverance in God's promises sapagkat kung tayo po'y matapat na naglilingkod sa Panginoon, anuman ang ating sitwasyon, God will fulfill His promises sa ating buhay, sa mga nag-persevere, sa mga nagtitiwala sa ating Diyos na buhay, anuman ang ating sitwasyon sapagkat makapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Another thing na makikita natin dito, that Jesus is the anchor of our soul. We must have confidence with God's promises. Dapat may confidence tayo sa God's promises. Hindi tayo nagda-doubt, hindi tayo nagwe-wave, but because we have confidence in God's promises na marami man tayong pagsubok, marami man tayong sitwasyon na kinakaharap, naniniwala tayo at nananampalataya tayo sa salita ng Panginoon na anuman ang pangako ng Diyos sa bawat anak niya ay totoo at magaganap sa ating buhay. Na makikita natin yan sa verse 16 hanggang 18, that we must have confidence in our God's promises. No greater than our God. Di ba? Pag tayo'y nagwi-witness sa isang law, pag merong mga litis, ang mga lawyers, merong magwi-witness. Yung witness na yun, manunumpa siya, ang sasabihin niya sa bandang huli, so help me God. Ibig sabihin, there is no other witness, there is no other testimony na totoo kapag hindi natin kasama ang ating Diyos na buhay. Anong makikita natin sa passage na to? That we must have confidence in God's promises. Sa kabila ng mga trials, sa kabila ng mga pagsubok, kapatid, maniwala ka, manampalataya ka. Kung alam mo ang promises ng Lord sa iyo, kung alam mo ang salita ng Panginoon sa iyo, let us have confidence in God's promises. Una sa lahat na makikita natin sa passage na to, He also confirmed that promise with an oath. Si Lord, nag-promise na siya at sumumpa pa siya. So grabe na yon na kapag meron kang promises na i-fulfill, sometimes nangangako ka lang. Minsan yung pangako natin nababali, hindi na fulfill. Pero si Lord, yung promise niya sa atin, meron pang oath, meron pang panunumpa, na anuman yung promise ng Lord sa atin, anuman yung pangako ng Lord sa atin, ay gaganapin niya sa ating buhay. So that those who receive the promise could be perfectly sure that He would never change His mind. Di ba? Lord never changed His mind. Sabi nga ng Bible, nasa tiyan pa lang tayo ng nanay natin, may plano na ang Lord sa ating buhay. Ang tao, pabago-bago ang isip, kaya nagkakaganito ang mundo natin. Pero praise God, God never changed His mind. Kung naniniwala ka sa promises ng Panginoon, kung naniniwala ka sa mga pangako ng Diyos sa ating buhay, kapatid, let us have confidence in God's promises. Di ba, yan na lang yung panghahawakan natin na hindi nagbabago, na hindi nasisira sa ating buhay na mga mananampalataya. The promises of God never change. The promises of God will be fulfilled in our life. God never lied to His promises. So God has given us both His promise and His oath. They were two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Di ba? Napakabuti ng ating Diyos na buhay, mga kapatid. Tayo po ay mga heirs of God's promises. Tayo po ay kasama sa mga blessing ng Lord. We are the descendants of Abraham because we are the believers of Christ. Kaya anuman, mga kapatid, ang promise ng Lord na ako, matagal na po ako sa Word of Hope. Napakarami nang narinig ako na preaching ni Pastor Dave
about God's promises. Minsan hindi natin ma-imagine yung promise ni Lord sa kabutihan niya. Minsan hindi natin ma-imagine yung kabutihan ni Lord, yung kapangyarihan ng Lord. Dito sa Word of Hope, we always experience the goodness of God. We always experience the presence of God. Every time na nag-altar call tayo, nararamdaman natin yung presensya ni Lord, nararamdaman natin yung healing ng Panginoon, nararamdaman natin yung restoration ng ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, until the end, let us have confidence in God's promises na mangyayari siya sa ating buhay. Na anuman ang ating sitwasyon, anuman ang mga pagsubok sa ating buhay, never change to your faith in our God. Bagkos sa mga ganitong sitwasyon, lumago pa ang ating confidence sa Panginoon, lumago pa ang ating pananampalataya sa Panginoon, palaguin pa natin yung pananampalataya sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, na anuman ang ating sitwasyon, God will fulfill His promises in our lives. Jesus is the refuge of our hope. Therefore, he who pled him for refuge can take new courage, for we can hold on to his promise with confidence. Di ba? Alam nyo, kung titignan natin sa paligid natin, wala nang hope. Wala ka nang marinig na pag-asa. Praise God, may revival night ang Word of Hope. Nakakarinig tayo ng pag-asa sa salita ng Diyos. Praise God sa mga salita ng Panginoon, sa mga radio station ni Pastor Dave. Nai-encourage tayo sa promises ng Lord. Jesus, those who believe in God, those who accept our Lord Jesus Christ, He is the refuge of our hope. He is the refuge of our eternal life. Ang sino mang tumanggap sa Kanya ay may eternal refuge sa ating Diyos na buhay. And the enemy, anything, any troubles in this life ay walang makakapantay sa kapangyarihan at kabutihan ng ating Diyos. The safetiest place when we anchor ourselves to God, Jesus is our refuge sa buhay na to. Dumaan man tayo sa maraming pagsubok, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, the refuge of our life is our Lord Jesus Christ. At kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, He is our eternal refuge. Na tunay nga, kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon, kung ikaw ay tumanggap sa Kanya as your Lord and Savior, maniwala ka sa promises ng Lord. Have confidence in God's promises na meron tayong safest place sa presensya ng Panginoon at meron tayong eternal refuge sa presensya ng ating Diyos na buhay sapagkat siya ang ating Diyos, siya ang ating pag-asa, siya at ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At another thing na makikita natin dito, the last one, that Jesus is the anchor of our hope. Jesus is the anchor of our souls. Na makikita natin sa chapter 9 hanggang 20. Di ba? Na ang ating Panginoon is the anchor of our souls. Ano ba ibig sabihin ng anchor? Ibig sabihin ng anchor sa Tagalog is adkuran. Refers to the anchor used by ship to hold the ship in a certain place. The anchor keeps it from floating aimlessly and being damaged or sunk by rocks. Di ba? Ganun po yung trabaho ng anchor sa mga ship, para hindi siya ma-damage, para hindi siya mabangga sa mga bato, para hindi siya lumakad yung barko na aimlessly, but naka-anchor siya. That's why safe ang barko, ang ship, kapag meron siyang anchor. Tayo rin mga kapatid, our souls, our body is the vessel of our Lord Jesus Christ. Parang yung katawan natin parang ship na talagang kapag naka-anchor ang ating soul sa Panginoon, merong direction ang ating buhay, hindi tayo mapapahamak at tunay nga, we are safe when our souls was anchored to our Lord Jesus Christ, na mararating pa rin natin
ang plano ng ating Diyos na buhay because Jesus is the anchor of our soul. When we anchor our soul to God, we are anchored upward to heaven, not downward. Kapag si Jesus Christ ang anchor ng our souls, ibig sabihin yung plano ng Diyos sa heaven, yung hope na pinagkaloob ng Panginoon sa mga nananampalataya sa Kanya, dun po tayo dadalhin ng Panginoon for His great plan and His great purpose sa bawat isa sa atin when we anchor our soul to God. We anchor our soul not to be still, but to move ahead. Di ba? Our soul was anchored to God at tunay nga na ginagabayan tayo ng Lord, ginagabayan tayo ng Holy Spirit for His great plan and great purpose sa buhay natin, anuman ang ating sitwasyon. Our anchor is sure, it cannot break, and steadfast, it cannot slip. Di ba? Hindi nasisira. Our foundation cannot be shaken. We will not be shaken. Hindi tayo maliligaw ng landas. Hindi tayo malulunod sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na to. Hindi tayo masusunog sa kabila ng dumaan tayo sa apoy. Because our anchor is the sure foundation that cannot be shaken. It was steady at tunay nga gagabayan tayo ng ating Diyos na buhay. When we anchor our souls to God, we are secured in God's presence and in God's promises. Our Savior is the forerunner who has gone ahead to heaven so that we may one day follow. Di ba? Ang ating Panginoon ay ni-ready na tayo, nauna na siya sa atin sa heaven. He was the firstborn who was ascended to heaven so that He prepared a place for us sa mga nananampalataya at patuloy na sumusunod sa Panginoon, na patuloy na nagper-persevere sa Panginoon, patuloy na hinahanap ang kalooban ng Diyos, at patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Tandaan mo, kapatid, sa mga nakikinig, sa mga nandito ngayon, God is preparing a room, a paradise, a heavenly place sa mga nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Ano makikita nyo dito sa promise ng Lord when we anchor our souls to Him? Dito pa lang sa lupa, dumaan man tayo sa maraming pagsubok, we are safe sapagkat nananampalataya ka sa Kanya at may magandang planos sa Lord. At higit sa lahat, when we see God face to face, meron tayong eternal place. Meron tayong dwelling place sa presensya ng ating Panginoon na kung saan yung mga matatapat na anak ng Panginoon ay hinahandaan niya ng paradise, ng heavenly room sa heaven. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang kapangyarihan. Christ within the veil as our high priest. Ibig sabihin, God is our high priest. Siya yung ating we can therefore come boldly to His throne and receive all help that we can need. Malaya tayong makakalapit sa Lord. Di ba? He is our high priest. He is our mediator. He is our intercessor. Na kung tayo ay lalapit sa Kanya, di ba? Tutugunin niya ang ating mga sitwasyon. Tutulungan tayo ng Panginoon to accomplish His will sa ating buhay. Tutulungan tayo ng Lord to overcome challenges sa buhay natin. At tutugunin ng Panginoon ang ating mga prayers because Jesus Christ is our high priest. He is our intercessor. At tunay nga, He is our great help na magawa natin yung guidance ng Panginoon, yung plano ng Diyos sa buhay natin, sa kabila ng maraming trials, sa kabila ng maraming pagsubok, malaya tayong makakalapit sa Kanya to accomplish His will in this earth. At tunay nga, marating natin yung abundant life na plano at kalooban ng ating Diyos na buhay. Na saan man tayo pumunta,
tayo ay sasamahan ng ating Panginoon. Tayo ay hindi pababayaan ng ating Diyos na buhay. Because all we need in this earth ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. All we have to do is to come boldly in the presence of our Lord Jesus Christ upang maranasan natin ang kabutihan, ang pagpapala ng Diyos sa buhay na to hanggang makita natin yung great plan, yung great blessing ng Panginoon sa mga nagtitiwala at nagsasamba sa Kanya. Mga kapatid, sa gabing ito, napakabuti ng ating Diyos na buhay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Di ba? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit ano pa yung sitwasyon natin. Pasalamat tayo, meron tayong Word of Hope Church. Pasalamat tayong may promises ang Lord sa buhay natin. Sa ating mga sitwasyon natin ngayon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. But ang dapat po natin gawin, perseverance in God's promises, confidence in God's promises, and the last one, Jesus Christ is the anchor of our soul. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid, sapagkat buhay ang ating Diyos at nananatili siyang makapangyarihan sa lahat. Hayaan natin na saan man tayo naroon ay matapat tayong maglingkod sa Kanya. Matapat nating i-declare yung kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na kasama natin siya sa ating buhay noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid, kung nasa bahay ka. Let us worship God sa gabing ito. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Oh, thank you, Father. You are the anchor of our souls. We have confidence to your promises that you never lie. Lord, patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Patuloy kaming magsasamba sa iyo sapagkat mahal mo kami, Panginoon, at meron kang magandang promise sa bawat isa sa amin, O God. Lord, hayaan mo na maranasan namin ang iyong kapangyarihan, O God. Ikaw ang magtagumpay sa aming buhay na everyday magtitiwala kami sa iyo. Everyday magsasamba kami sa iyo, O God. Everyday ay makikilala ka pa namin as our Lord and our Savior because you are the anchor of our hope at naniniwala kami, Lord, na meron kang magandang plano, meron kang gagawin sa aming buhay sapagkat ang aming Diyos na sinasamba ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Oh, we bless your name, O God. You are so great. You are our King. Kapatid, kung nakikinig ka sa gabing ito na yung magandang pagkakataon. Let Jesus be the anchor of our hope. Natanggapin natin siya sa ating puso, sa ating buhay, bilang Panginoon at tagapagligtas. Sunod ka lamang sa prayer na sasambitin ko. Panginoon, naririto po kami, nagpupuri sa iyo. Sa gabing ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo ko at patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Maghari ka at manguna ka sa aking buhay. Pinupuri kita at sinasamba kita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Come on, kapatid, let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay, Lord, na ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming pag-asa, O God. Thank you for your promises in our lives. Thank you, Lord, for your great promises sa buhay namin, Panginoon. I pray, O God, na kahit sa anumang sitwasyon, patuloy kaming magtitiwala sa iyo, patuloy kaming maglilingkod sa iyo, patuloy na lalago ang aming pananampalataya sa iyo until you fulfill
your great promises, your great plan sa bawat isa sa amin, O God. Lord, you are the hope of this nation. Heal our land, O God, na tunay ang Diyos naming sinasamba ay buhay at makapangyarihan sa lahat, na wasakin mo ang pandemic sa aming bansa, wasakin mo ang gawain ng kaaway sa aming bansa. In Jesus' name, maghari ka at manguna ka sa aming bansa. Let your healing be upon this nation. Let your presence be upon this nation. Let your power move mightily in this nation. At hayaan mo lahat ng anak mo ay magtiwala at manampalataya sa iyo. Na tunay, Lord, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan, na patuloy kang magtatagumpay sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming church, at sa aming bansa. Oh, we bless your name, O God. You are our King and our Savior. Pagpalain mo po, Lord, ang aming mga kapatid, O God. Balutin mo kami ng iyong presensya at ng iyong kapangyarihan, at tunay, Lord, na magtagumpay ka sa bawat isa sa amin. Wasakin mo ang sakit, ang kahirapan sa aming buhay. In Jesus' name, wasakin mo ang gawain ng kaaway sa aming buhay. In Jesus' name. Bagkus, Lord, maghari ka at magtagumpay ka sa bawat isa sa amin, na maranasan namin ang iyong kapangyarihan, at tunay, Lord, na marating namin your great plan and your great purpose in our lives, at matagpuan mo kami na matapat na naglilingkod at nagsasamba sa aming Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat, the anchor of our hope. In the mighty name of Jesus, we give you all the glory and the honor. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at purihin po natin ang Diyos na buhay. Purihin natin ang Panginoon. See you, mga kapatid, at patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Hello, this is Bishop Dave Sobrepeña announcing and inviting you to listen to a word of hope here at 1242 DWBL, Mondays to Saturdays, 5:30 to 6 a.m. and Tuesdays to Fridays from 9 to 9:30 p.m. Please tell your friends, family, and neighbors to listen to our program. God bless you.